Ina, ina, ako to si Basilio. Ako ba yung naaalala? Ako ang anak mo. Ina, laban tayo. Basilio, anak ko. Wala na mga multo, wala na mga pangamba, ang sumiping sa'king matino, yumayakap na sa iba. Ina, ako'y bibitaw na. Sana sa kalayaan mong inaasam, ay makamtan mo rin ang iyong kapayapaan. Mahal kita. Signorillas! Anong nangyari, iyo? Bakit ganyan ang iyong mga mata? Ang ina, senyor. Ang ina, gusto ko siyang ilibing sa malayang lupa. Walang tanikala. Ako rin ay papano na, iyo. Ganito ang gawin mo. Nakikita ba yung puno ng balete? Diyan mo kami sunugin ng iyong ina. Minsan ay may marami tayong mga alaala. At sa ilalim ng punong yan ay may binaunak. Senyor, senyor. Mamatay ako hindi nasisilayan. Ang pagbubuang liwayway ng aking bayan. Kayong mga makakakita, batiin niyo siya. At huwag kakalimutan, habang at tao nagulit sa dilim ng gabi. Mga pangarap, mga liwanag at dilim, sa kapanahunan ng pagdadalamhati at kalungkutan, marami ang nagdurusa, marami ang nananatiling tahimik ngunit napapahamak, mga taong naniniraan sa takot at hinagpis, mga taong hindi maipaglaban ang kanilang karapatan dahil sa kahirapan, mga taong nagwawagi sa kasamaan dahil sa kayamanan. Hinihintay ang araw na ito ay lumipas, malayo sa kabiguan. Kaya kayong mga kalaban ko, huwag niyo akong salingin. Crisostomo, Nagbalik at naparito, handang magpaalam. Pinapatawad kita, Maria Clara. At umaasa ako na matagpuan mo ang kaligayahan sa piling ng iyong mga pangasawa. Crisostomo, ang iyong kapatawaran ay tila may kasamang pagtutuya at pagmamaliit. Ang aking nais ay pag-unawa at pakikinig sa aking palipunan. Pinapatawad mo ako, subalit hindi mo inuunawa ang dahilan kung bakit ako nagkasala. Tumanggap ako ng 2 liham, kapalit ang iyong liham. Ngunit kinuha mo sa akin ang pagkakataon na papatunayan ang aking katuwiran. Inaasahan ko na ituring mo ang mga pangyayari na nagtulak sa akin na gawa ng kasalanan. Kung ang pag-ibig mo sa akin ay totoo, marapat na unawain mo ang aking sitwasyon at respetuhin ang aking palayaan. Maria, patawan. Minahal kita ng wagas. Sa puso mo'y pagtatapat, hinanain ang bukas. Hindi ikaw, mahal, kundi ako ang dapat humingi ng patawad. Ang puso ko'y naging marahas at humatol ng disinyasan. Kung sa aking paglayo, ipipinit ang pinto, napaliko, ililigpit ang puso, at
at titiklopin ang pagsuyo. Sinusamba ko sa'yo, mahal ko, na sa aking pagbalik, aagawin kita pati na sa langit. Paalam, Mayakara. Paalam, mahal ko. Mahal, palayain mo ang iyong sarili sa pag-ibig ng pagsilip. Huwag mo nang gawing bala ang pusong sakit. Sana ako'y iyong malimutan tulad ng mga kulap sa kalangitan. Mahal na mahal kita, Jesus. At alam ko, ang ating mga puso ay hindi kasama sa kabila. Huwag ka mag-alala. Hindi ako ang magiging dahilan ng anumang pag-iwan at pag-ibig. Maria, paumanhin, minahal din kita ng wagas. Inaasahan ko na sa kinabukasan ay masusumpungan rin natin ang kaligayahan. Paalam, mahal ko. Crisostomo, huwag ka mag-alala. Hindi ito ang huling pagtatagpo natin. Ako'y nagbabalik. Ang pangalang Simon, itinakda na ng kasaysayan. Sa henerasyon ngayon, ito'y isang lihim lamang. Ako'y tulad ng dilim na sumiklab sa gabi. Itinatago ang lihim na sumusunog. Ang pag-ibig at puot ay nagsasalubong sa aking puso. Ako'y puno ng mga pananampalataya at pangarap. Sa gabi ng dilim, aking inihintay ang sandali ng pag-alsa, ang sandali ng pagbabalik. Ang bagal-bagal at ang alog-alog ng takbo nitong bapor. Kung hindi lamang nakasakay mga mangmang na injury, ito ay tiyak na bibilis ang takbo nito. Hindi ba ikaw si Simon? Yung magaling na alahasero? Oo, ako nga. Ano ang iyong kailangan? Mukhang hindi ka masaya sa biyaheng ito. Sino ba naman may siyahan sa ganitong nakabagot na pag-alakbay? Mas maganda kung magatayo na lamang tayo ng bagong ilog at ipapasara ang luma at matandang ilog Pasig. Di ako sang-ayon, senyor. Napakalaking gastos nito at maraming bayan na masasagasaan. Sirain kung gayon. At ano naman ibabayad natin sa mga manggagawa? Huwag silang bayaran. Pagtrabahuhin ang mga bilanggo. At kung hindi sapat, pagtrabahuhin ang lahat sa bayan. Sila ang bibigyan ng pagkakataon na makapagsilbi para sa ating bayan. Lahat tayo ay makikinabang. Kamusta na, ina? Matagal na rin, ano? 13 taon na ang nakararaan. Ngunit malaon mo na rin iniyong sariwa ang alaala mo sa akin. Kahit matagal na, nararamdaman ko pa rin ang sakit na dulot ng nakaraan. Marami na akong nasilayan ng mga bangkay. Mga taong nag-aagaw buhay dito. Hindi ako dapat matakot. Pero marami na rin kwento tungkol sa lagim ng gubat na ito. Teka, hindi ba't siya si Simon? Anong ginagawa niya dito? Teka, naaalala ko na.
Ito ang taong naglibing sa aking ina, 13 taon na ang nakararaan. Ina! Ina! Hindi! Hindi! Basilio. Basilio. Hindi maaari. Tulungan mo akong ibibing at sunugin ang labi ng aking kaibigan at ng iyong ina, Basilio. Hanggat sila'y maging mga abo. Ano ang plano pagkatapos nito? Mayroon akong ginto dito, Basilio. Bukayin mo iyon at gamitin mo upang makapag-aral ka. Maaari ko po ba kayong tulungan, Ginoo? Natagpuan ko po kayo dito 13 taon na ang nakararaan. Inilibing niyo po ang aking ina kung ito po yung inyong naaalala. Kung maaari, nais ko pong tumulong at maglingkod po sa inyo. Ginoo, At sa iyong palagay, sino ako? kayo po si Crisostomo Ibarra na sa pagkakaalam ng lahat ay namayapa na. Nakamamatay ang lihim na iyong nalalaman. Isang lihim na maaari kong itapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang mamatay sa aking kamay? Ang pagkakatuklas mo ito sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Ang maaaring pagkabunyag nito ang sisira sa plano ko. Sa plano kong paghihiganti. Sa planong matagal ko nang pinaghahandaan. May armas ako, Basilio. Ngunit ikaw ay wala. Hindi kita papatayin. Iiwanan kita ng buhay. Pero huwag mo akong traidorin. Tayo ay pareho na lumalaban para sa kalayaan. At dapat tayo na magtulungan. Kung ganoon, mali ang pagkakakilala ko po sa inyo. Totoo akong nagbalik dito. 13 taon na akong nakalipas. Upang ipagpatuloy ang laban na nasimulan namin. Ang laban sa katiwalian. Nagdaan ako sa maraming hirap at pasakit. Marami akong sakripisyo na tinaglay. Ngayon ay nandito ako upang wasakin ang sistema ng korupsyon. Hindi ko akalain ang laso na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, walang ginawa kundi sumunod. Mga alipin, hindi pinakikinggan. Hindi po tama ang opinion niyo. Ginoong sila. Ang pag-aaral ng wikang Kastila ay importante sa pagputol ng pamahalaan. Ito ang nabuugnay sa mga Pilipino at nagsisilbing lakas at para sa ating pagkakaisa. Mali ang iyong pananaw, Basilio. Hindi maaaring maging wika ng buong bansa ang wikang Kastila. Ito ay magsasara lamang ng ating mga mata sa katotohanan at sa ating mga karapatan. Ginoong Simon, ang inyong pananaw ay isang kamalian. Hahayaan kita na mabuhay, Basilio. Pero ang ating pagkakakilala ay may lihim na maaaring magdulot ng panganib sa aking mga plano. Kung nais mong ituloy ang ating pakikipaglaban, tandaan mo ang bahay ko sa eskolta. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamatay ang mga mahina at ang mga malakas ay magtatagumpay. Kaunting paghihintay na lamang. Di kita mapapayagan sa gusto mong maging tagapagsilbi huli. Tingkong, para po ito sa aking ama at maaaring para na rin sa akin. Bakit di mo na lamang sanla ang relikaryong iyan? Hindi po maaari, Ingkong. Ipinagkatiwala po ito ni Basilio sa akin. Mas pipiliin ko na lamang po magsilbi kaysa isang la ito. Ay,
Tiyak hindi ito'y katotohanan ng anak ko. Ngunit ano pa nga akong magagawa ko? Maraming salamat po, Inko. Sabihin niyo na lang po kay Ama na umalis akong para mag-aaral. Magandang araw mga binibini, mga ginoo. Umarito lamang ako upang malaman kung naipagbili na ba ni Puli ang kanyang mga alahas. Ipagbili na po niya ang lahat, senyor. Maliban lamang sa relikaryo ay pinagkatiwala ni Basilio. Yan ba ang relikaryo ni Maria Clara, Kabesang Tales? Oo, ito nga. Ayan po ay isang magandang relikaryo na gawa sa Diamante at Esmeralda. So, po iyan ang kaibigan ko bago siya pumunta sa kumbento. Maaari ko ba ngayon bilhin sa halagang 500, 1,000, o 5,000? Sabihin niyo lamang mga binibini, o baka nais niyo ipagpalit ito sa mga alahas na dala ko. Kalaki ni halaga yan, senyor! Huwag! Baka marapat nating antayin si Huli dahil siguradong hindi siya sasang-ayon kung ipagbibili mo iyan. Pasensya na po, senyor. Kailangan muna natin hintayin ang aking anak. Naintindihan ko, senyor. Maaari ko ba siyang hintayin dito hanggang gabi? Dito na lamang po kayo magpalipas ng gabi, senyor. Kung itong revolver ang kailangan nyo upang makasali sa mga tulisan, senyor, ay handa ko itong ipagpalit para sa relikaryo. Alam ko na maintindihan ni Huli ang rason kung bakit nyo ito nagawa, senyor. Kaya huwag na kayong mabahala. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang matagal ko nang hinahanap. Kumusta, Quiroga? Nagustuhan ba ng iyong asawa ang mga pulseras? O siyam na libong piso na iyong inutang? Paumanin, ngunit hindi para sa aking asawa ang mga iyon. Senyor, wala na rin ako pera. Mga pasisenta sundalo at opisyal, lahat ay umutang sa akin, ngunit hindi sila nagbayad. Para kanino nga ba kung gayon? Ang isa sa mga iyon ay para sana sa asosyasyon na inakala ko na makakatulong sa akin. Ngunit, mas nalugi lamang ako, senyor. Quiroga. Ang mas masama pa ay ano? Ang mas masama po ay ang hindi pagbabayad ng lahat ng umuutang sa akin. Labis ko na po itong kinababahala, senyor. Matulungan kita, kaibigan. At bilang bayad mo na rin sa napakalaki mong utang sa akin, kailangan mo lamang tanggapin ang mga bahal, kahon ng mga lampara at porselana na nadating sa iyong tindahan. At pagkatapos noon, ay hindi na kita sisingilin. Pumapayag po ako, senyor. Hindi po ba tayo mahuhuli? Hindi tayo mahuli, aking kaibigan. Malaki ang ating tsansa na mapagbigyan tayo sa ating kahilingan, lalo na't malaki ang aking naitulong. Ngunit huwag mong kaligtaan, nariyan pa ang mga hangal na fraile na maaari magpayo sa kapitan, general at paratangan ng mga kapisanan na sumbisibo. Ngunit wala akong nagawang paglabag sa gobyerno. At higit sa lahat, ang lahat ng ating mga mungkahay ay parang hindi man lang nila ikinatuwa at hindi man lang binigyang pansin. Mapagkunwari ang pamahalaan, kaya naman ako, si Sandoval, ang mamumuno sa ating hangarin, kahit taliwas ito sa pamumuno ng Espanya. Mabuti ba ang ibig sabihin niyan? Di ko pa masasabi, ngunit may dalawang paraan na ibinulong sa akin si Padre Iren. Ang una ay ang lumapit tayo kay Pepa, isang mananayaw at kaibigan ni Don Custodio. At ang ikalawa naman ay lumapit tayo kay Ginoong Pasta, isang manananggol at
na pinagbibitsaga ni Don Custodio. Ano naman ang mapapala natin sa isang mananayam? Mas mainam siguro na kay Ginoong Pasta tayo dumulog. Sino ang sangayon sa akin? Ako. Kung gayon, ako na ang makikipagkita kay Ginoong Pasta. Meron na! O, Senyor Simon, halika't sumali sa aming laro. Kaalis na kay Padre Gamora. Maaari kang malilis sa kanya. Nais ko kayong samahan sa larong ito, subalit mayroon akong isang kondisyon. Padre Salvi at Padre Irene, maaari ba ninyong kalimutan ang karilitaan, pagiging masunurin, kababaang loob at pagkamahabagin? At sa Kapitan General, ang utos na magpatapon ng walang nahalagak na pangalan? Pumarito ka, Ginoong Simon. Kailangan pa natin lutasin ang maraming usapin. Gawin na lamang nating paaralan ng mga sabuhan. Sa pangkaraniwang araw, paaralan, at ang pagsasabong sa araw ng digdo. Isang malaking kalokohan doon, Custodio. General, nais ng mga kabataan magtayo ng akademya para sa wikang Kastila. Alisin sa tungkulin ng lahat ng dumaraing tungkol riyan. Ngunit sa aking palagay, ang kanilang hangarin ay makatwiran, General. Hindi pa nararapat ang kanilang layunin. Bagkus ito isang tahimik na pag-aalsan ang sandatay papel. Ang mga lider ng mga kabataang ito ay sina Makaraig at Isagan, at sila'y lubos na kahinang-hinala. Dapat sila bigyan ng pagkakataon ng pamalaan upang may pakita na sila ay may tiwala sa... Hindi dapat pag-usapan ng mga bagay na maselan. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat at dumating ka, Simon. Kapitan General, natanggap niyo na po ba ang mga dokumento? Oo, natanggap ko na. At ikaw, Bensay ba akong pangalan? Nag-aasikaso ako ng mga paskel, ngunit alam kong marami kang alam ukol dito. Pero ka bang gustong sabihin sa akin? Mayroon, Ginoo. Ang mga paskel na ito ay nagisilbing kasangkapan ng mga opisyal para sa kanilang sariling interes. Inaagaw nila ang mga lupa at yaman ng bayan habang pinaiiral ang kawalan ng hustisya at pang-aalipusta sa mga Pilipino. Hindi ba totoo ito, mga padre? Opo, iyan po ay totoo. Subalit mayroon kaming mga layunin para sa simbahan. At sa inyo, Don Custodio, ano ang inyong panig sa lahat ng ito? Ako po ay isang guro lamang na naghahanap ng katotohanan. Sa inyo, Benzaid, alam kong may alam kayo sa mga kalakaran ng gobyerno. Paano mo ito masugpo? Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsusuri, maaari nating tuklasin ang mga lihim at mapanagot ang mga tiwali. Tama kayo, Benzaid. Ang pag-alalsa ay hindi lamang sa pisikal na paraan, kung hindi pa sa pamamagitan rin ng pag-iisip at pagsusuri. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang tunay na kalayaan. Ito ay isang magandang simulain. Naway magsilbing ilaw tayo sa kaharian. Ito'y para sa mga Pilipino at ating kinabukasan. Hindi tayo dapat maging biktima ng pang-alipusta at pang-abuso. Ang katarungan at katotohanan ang dapat nating layunin. Tama ka, Simon. Huwag magtagumpay tayo. Naway gawin natin ito.
ang pera. Ito ba ang lugar na pinuntahan natin? Ala, maaari ko bang tignan ito, Tia? Bakit hindi, Paulita? Huwag kayong papaawat sa paglalaro. Kayo ang magbibigay buhay sa perya. Binabantayan ko ang mga Pilipino makaraig. Hindi ko maiwasan ang kanilang mga kalokohan. Tama ka, Padre. Kailangan natin maging maingat sa kanilang mga buhay. Oh, mga kababayan, huwag kayong mahihiya. Pumasok na kayo sa mga tindahan ng mga kalakal na galing sa mga ibang bansa. Opo, Donyo Victorina, nakakatuwa ang mga kalakal na ito. Hindi ba't kawalang katarungan ng perya kung ang mga tindahan ay dayuhan? Opo, senyor. Ito ay isa sa mga aspeto ng katiwalian sa lipunan. Ang ating kultura at kalakal ay nilalabag ng mga dayuhan. At kailangan natin panatilihin ang kontrol sa mga tao upang hindi sila magpakawala sa mga kasiyahan. Opo, Padre. Ang ganitong mga uri ng paglilibang ay maaaring magdulot ng pag-aalsa. Sino yung magandang binibini kasama ni Daryl? Si Paulita Gomez. Pamangkin mo. Paulita. Kaya gandang binibini. Tama ka. Ako, si Mr. Lewis. Senyoras at senyores. Sa isang salita, ako'y magbibigay buhay sa abong ito. At kayo'y makikipag-usap sa isang taong nakakaalam ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Dere mo! Espiritu, sabihin mo sa amin kung sino ka. Ako si Eunice. Pinanganak noong panahon ni Amasis. Naglakbay sa Persia, Grecia, at Assyria. Sa paglalakbay ko patungo sa Babylonia, nakatuklas ako ng isang libro. Sa takot na maibunyag ko ilon, sinangkapan nila ang isang batang saserdote laban sa akin. Paano ka ipinahamak ng isang saserdote? Ngunit umiibig din pala ang isang batang saserdote ng Abigail. Siya ay nagasik ng pag-aaway. Ako ang itinurong may kasalanan at ako ay kinulong. Subalit ako ay nakatakas at tumungo sa lawa ng Moabs. At ako ay doon na pinislang. Ngunit binigyan ako ng isang pagkakataon na mabuhay na magbili. At ako ay naririto upang ipahayag ang pagkamatay ng aking minamahal. Demonyo ka! Kademonyohan! Demonyo! Kakamali ka! Hindi ako! Huwag! Hindi ako! Hindi! Oo! Ikaw nga! Ikaw na may itim na kalooban! Ikaw na lumalabag sa iyong kapwa! Ikaw na pumatay! Ikaw ay isang alagad na kademonyohan! Pinatay mo ang dalaga! Aminin mo! Aminin mo! Patawad! Buhay pa siya! Buhay! Maawa ka! Paulita, inuunawang ba ang kinalalagyan ng iyong kasintahan? Si Isagani, sabot siya sa naganap na iskandalo at ngayon nasa bilangguan siya. Paulita, kung hindi mo siya papakasalan, may uuwi ka lamang sa kahihiyan. Hindi ba't ikaw may gusto sa kanya, Tia? Kaya ikaw na lamang pakasal sa kanya. Tumahan ka at mag-ayos ka na. Maya-maya narito na si Juanito at Don Timoteo.
Magandang umaga, Doña Victorina. Oh, narito na pala kayo. Kamusta ka naman, Manito? Mabuti naman po, Doña Victorina. Mabuti pa't simulan na natin ang mga gagawing paghahanda para sa kasal ng dalawang ito. Tingnan mo. Bagay na bagay talaga sila. Paulita, alam kong hindi ako ang nilalaman ng iyong puso. Ngunit wala na tayong magagawa. Paulita, ang tanging may papangako ko lamang ay ang manatili sa tabi. Hindi kita paluluha. Ibibigay ko ang pag-ibig na nararapat sa'yo. Magtiwala ka sana sa akin, Paulita. Tila hindi mo pa nabasa ang mga pinadala kong libro, Basilio. Kayo po pala, Senyor Simon. Kumusta si Kapitan Tiago, Basilio? Humihina po ang pulso at katawan niya. Maaaring bukas makalawa ay sasakabilang buhay na. Ang kondisyon ni Kapitan Tiago ay para na lamang kondisyon nating gobyerno na unti-unting pinapahina ng himagsikan. Kaya naman, Basilio, sa ganap na ikasampu't kalahati ng gabi, ikaw dapat ang mamuno ng himagsikan. Senyor Simon, hindi ito maaari. Huli na ang lahat. Anong ibig sabihin mong huli na, Basilio? Si Maria Clara ay namatay pag-ika-anim na hapon namin. Iyan ay isang kasinungalingan, Basilio. Hindi po ako magsisinungaling sa iyo, Senyor. May ilang araw pa lamang na nalulubha siya. At nang magtungo po ako sa kumbento, ay iniabot sa akin ni Padre Irene ang liham na ito. Hindi ko tumatanggap. Ang dahilan ng pagbalik ko sa Pilipinas ay si Maria Clara. Patawad, mahal ko. Sapagkat ako'y nahuli na. Mahal ko. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapanlin lang. Di hahayaan mawala. Huli. Hermana, sa impyerno po ba napupunta ang mga nagpapatiwala? Aba, oo naman. Ang mga tao doon ay paulit-ulit namamatay. Hindi sila makakaagaw mula sa dagat-dagatang apoy. Diyos ko, huwag mo na ulit banggitin yan, Huli. Naiintindihan mo ba? Patawarin niyo po ako. Ako naman po ang magsasakripisyo para kay Basilio. Maaari niyo po ba akong samahan kay Padre Camora? Sigurado ka naman dyan. Wala nang ibang paraan. Huli!
Bakit ka na pa rito? Kung hihingi ka muli ng tulong, sa akin nababatid mo ng kapalit. Kahit ano po, Padre. Padre Gamora! Huwag ka! Hindi ko napapalagpasin pa ang pagkakataong ito, huli. Maawa po kayo, Padre! Tulong! Padre Gamora! Itigil mo na! Huwag kang manginginig dito! Ano ba? Huli, umalis ka na! Tumakbo ka na! Hindi ako makapaniwala na nagagawa mo ito, Padre! Isa itong kumbento! Ngunit ang hinira ni isang demonyo! Manahimik ka! Huli! Asan ka na? Huli! Huwag ka nang magpahabol. Huli! Asan ka na? Hindi kita sasaktan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Huli! Huli! Ngayong gabi tayo naririto, saksi ang Diyos, saksi ang tao. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Juanito, tinatanggap mo bang maging iyong asawa ang babae na ito? Sa hirap at ginawa, sa yaman at kahirapan, hanggang sa pag-iwalay ng inyong buhay sa kamatayan? Opo, Padre. Paulita, tinatanggap mo ba maging iyong asawa ang lalaking ito? Sa hirap at ginhawa, sa yaman at kahirapan, hanggang sa pag-iwalay ng inyong buhay sa kamatayan? Opo, Padre. Inilalaan ko na kayo bilang mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng iyong bagong asawa. Sa habang buhay, Magkunwari ka na lamang na masaya. na ating haharapin, kung may lungkot. Senyor Simon, ako'y naging masamang anak at kapatid. Nakalimutan ko ang dahilan ng kanilang pagkasawi. At ngayon po ay pinarurusahan ako ng Diyos. Patawarin niyo po ako, Senyor. At kung sana, hindi ko ipinagkait ang tulong ko noong una. Marahil buhay pa ang aking mga minamahal. Basilio, na isusumpa ang mga kasalanan sa nakaraan. Tama kayo, Senyor. Nagliliyab ang damdamin ko. Senyor, bigyan ninyo ako ng sandata at sasama ako sa pag-alsa. Kailangan naggantihan ng sama ng loob. Ng krimen ang krimen. Ng karahasan ang karahasan. Isang mabuting pangitain ang pagdating mo, Basilio. Marapat lamang na ituloy natin ang plano kong pag-aalsa. Nasa atin ang alas, Basilio. Nasa atin ang alas para mapagtagumpayan ang pakikipagdigmaan. Kayo dapat ang maging tinig ng pagkakapantay-pantay. Ano pa po ang nais ninyong gawin, Senyor? Ikaw, Basilio, sundan mo ako sa laboratorio.
magkakaroon ng handaan ngayong gabi, Basilio. At ang lampara na ito ang magpapaningning sa mga gabing ito. Ano pong gusto niyong gawin ko, senyor? Ituturo mo ang titirahan ni Quiroga. Isa-isa mo silang papamahalaan at bibigyan ng mga armas. Ito, Basilio, ito ay pag-aalsa ng bayan na inabing ng mga pangyarihan. Kailangan din natin lipunin ang mga ayaw mag-alay ng buhay para sa ating lipunan. Ang general, ang kapitan general! Maligayang pagdating, kamahalan. Ariin niyo sana na parang inyo ang aming tahanan. Magandang gabi, Don Timoteo. Maupo ka po, general. Oh, maligayang pagdating, Senyor Simon. Magandang araw, Senyor. Pumarito lamang ako upang ihatid ang aking regalo sa dalawang bagong kasal. Saan ko ito maaaring ilagay? Isang napakagarang regalo. Bagay na bagay sa aking tahanan. Pakiiwanan na lamang sa aming mesa. Walang anuman, Don Timoteo. Humihingi ako ng paumanhin, Don Timoteo, sapagkat kailangan ko na rin lumisan kaagad. Magandang araw sa inyo. Sagani, halika. Lumayo na tayo dito. Dalihan mo. Hindi! Sagani, maawa ka sa sarili mo. Napakabata mo pa para mamatay. Hindi! Huwag tayong umalis rito. Di ko na muli makikita si Paulita. Hindi na! Hindi na! Sagani, pakinggan mo. Gusto mo bang mamatay? Si Paulita, Basilio. Sagani, makinig ka sa akin. May bomba sasatay ang kinalalagyan ni Paulita. At malapit na ito sumabog. Kaya halika na. Umalis na tayo dito. Hindi, iwanan mo ako rito. Gusto ko pang makita si Paulita hanggang sa huling pagkakataon. Tawarin mo ako, Sagani. Tingnan mo ito, may nakasulat dito. Manny Tesel, Pares, Crisostomo Ibarra. Sa lamang biro yan. Diyos Pio, hindi magandang biro yan. Isang pagbabanta mula sa taong na mayapa na. Si Ibarra, sulat kamay nito ni Ibarra. Hindi ako nagkakamali dito. Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Hindi dapat pagtuunan ng pansin ang ganyang biro. Hindi kaya nais niya tayong patayin. Mga kapatid! Hihintayin pa ba natin ang hudyat na hatid ni Basilio? Di ba dapat ngayon na yun? Ngunit, bakit wala pa rin? Oo nga! Tama! Huwag na natin hintayin. Ganito, pagsabi ko ng mabuhay Pilipinas, tayo ay lulusob! Hindi ba dapat buhay si Simon? Maari, ngunit ito'y para sa inang bayan. Lusob! Mabuhay Pilipinas! Mabuhay ang mga bayan! Pagkatipunan sa bukid ang pulutanan dito matagang Luzon! walay habon, walay banig pagkatulog giunlan pa ang sundan abanse
General, hindi ba dapat siya ay ating paslangin? Hindi. May nais pa akong malaman. Injo, sino ang nagplano ng lahat ng ito? Sasabihin ko, ngunit huwag niyo ako patayin. Papalayain niyo na lamang ako. At ako'y mananahimik na. Nadamay lamang ako. Dahil mo sinasabi! Sino ang nagplano ng lahat ng ito? Si Simon. Si Simon ang nagplano nito. Patawarin niyo ako. Simon! Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ikaw, Simon, o nararapat bang tawagin na Juan Crisostomo Ibarra? Oo, ako nga ang nagplano ng lahat. At oo, ako si Juan Crisostomo Ibarra. At ako'y nagbalik upang ipaghiganti ang pagpano ng mahal kong si Maria Clara. Ang kasawian ko sa kagagawa ninyo, mga mananakop, mga mapagmataas, kayong palaging nasa rurok ng Tatsulok. Ngunit ngayon, General, ngayon na ang panahon ng paglaya ng Tatsulok. Lupang naninindigan, kasaysayan na ang kagitingan. Ang kalayaang nais mo ay kailanman manatili sa aming tanikala. Utang na loob mo sa inang Espanya ang iyong edukasyon, ang iyong buhay, at mga nalalaman. Nakain ka at ginamitan ng mga mamahala sa iyong barong-barong noong unay walang dumo. Mga mangmang! Simon, itinuring kitang kaibigan. Ngunit hindi ba ikaw rin ang nagplano ng mga paninira sa mga praile? Sa gobyerno, hindi ba't ikaw rin ang nagpadala ng regalo ng magandang lampara sa kasal ni Juanito at Paulita? Alam mong naroon ang lahat ng mga mataas sa tao. Ang mga praile, ang lahat. At nag-iwan ka ng lihim na iyong pagkakakilanlan. Ibarra, pinagtangkaan mo ang buhay ng isang mataas na tungkulin sa bayang ito. Kamatayan para sa iyo, Simon! Pasisasama kita sa kamatayan ko, General! Huli na, Simon! Kahit magmakaawa ka, kamatayan para sa iyo! Sa iyo, General! Sa iyo! Kaya kayong mga Indio, kayong magtatangkang lumaban sa inang Espanya, mag-isip-isip kayo, sapagkat utang na loob ninyo sa inang Espanya ang lahat. Walang makakaigit sa inang Espanya. Senyor, huwag ka muna kumilos. Huli na ang lahat, Padre. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Hindi na dapat matuklasan ang aking lihim. Subalit, Senyor, meron akong panglaban sa lason. Huwag na tayo magsayang ng oras, Padre. Nais ko makilala niyo ako ng lubos. At nais kong sabihin sa inyo ang aking sikreto. Pagtapos nito, sabihin niyo sa akin kung may Diyos ba na gumagabay sa kapalaran ng tao o wala. Pakinggan niyo ako, Padre. At ayaw akong mamatay na may dalang kasalanan. Pangalan ko ay Juan Crisostomo Ibarra. 13 taon ang aking ginugol sa Europa. Ngunit ako'y ngayon nagbalik. Nais ko lamang makasalan pinakamamahal kong si Maria Clara. Mapatawad ang mga pagkakasala ko at mamuhay ng tahimik. Subalit taliwas ang aking sinapit, Padre. Ang lahat ay nawala sa akin. Ang aking pangalan,
ang aking yaman, ang aking pag-ibig, at ang aking kinabukasan. Marahil ako'y namatay na, kundi sa tulong ng isang kaibigan. Nagsumpa akong ako'y maghihiganti. Dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Ay nakipagsaparalan ako sa Europa. At doon ako nakipagkalakal. Nakilahok pa ako sa himagsikan sa Cuba. At doon ko nakilala ang Kapitan General na isang komendante lamang. Sa tulong ng aking salapi, ay naging general siya. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman sa pera, ay naging kasangkapan siya ng korupsyon, Padre. Sumayo nawa kapatawaran ng Diyos, Ginoong Simon. Hindi kaila sa Kanya ang iyong dinanas ng hirap. At ikaw na rin ang naghahanap ng iyong kaparusahan. Alam niyang ikaw lamang ay ninamon ng galit at paghihiganti. Nangangahulugan ba ito, Padre, na nais ng Panginoon na ako'y magpatuloy? Hindi ko malalaman ang kalooban ng Diyos, Senyor. Ngunit ako ay lubos na naniniwala na hindi niya pababayaan ang isang lahi na nananampalataya sa Kanya. Gayon, Padre, ano ang dapat kong gawin? Makasalanan ako. Ngunit, bakit akong pinarurusahan at hindi ang mga masamang walang dulot dito sa ating lipunan kundi kasamaan? Bakit nagbibingi-bingihan ng Panginoon sa mga malakas na hinaing ng mga alipin? At bakit nagbubulag-bulagan siya sa mga pinarurusahan sa labas at sa loob ng kulungan, Padre? Bakit? Bakit? Bakit, Padre? Magtiis, gumawa. Tawa na ng mga tao na sa manatili ka nawa sa sinapupunan ng walang katapusang dagat. Kapag dumating ang panahong kakailanganin ka sa isang mabuting layon, Diyos ang magtuturo sa iyo sa sinapupunan ng alon. Habang wala pa ang panahon na iyon, diyan ka muna sa pusod ng dagat, upang hindi masangkapan sa pagliliko ng katuwiran o kaya pagudyok ng kasamaan.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok na ating pinagdaanan, sa huli, tayo ay nandito na. Natagpuan natin ang lihim ng paskel at nakamtan natin ang kalayaan. Opo, senyor. At tayo nagkasama-sama upang ipagdiwang ang tagumpay na ito. Sa wakas, makakalaya na tayo sa kaharian ng kadiliman. Ito ay simula pa lamang. Tayo ay mas nagiging mas matapang, mas matuwid, at mas handa na lumalaban para sa ating bansa. Aking napagtanto ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal sa ating bayan. Hindi na ako magpapanggap bilang isang Kastila. Sa ating mga puso, naway manatili ang pagmamahal sa bayan at ang layuning itaboy ng tunay na katarungan. Sa Pilipinas at sa kanyang kinabukasan. Sa Pilipinas! Habang panahon na lang ba tayong magtuturoan at sa malambot na higaan ay mag-uunahan. Sigawan at supatan ng anong makakulangan bago pa mapunta sa iba, teka ako naman. Sino bang may kasalanan at madumi ang mukha? Kahit busog na sa palay nakabaon ang tukha. Paano maniniwala kung palaging sagot ay baka wala naman tumutugma? Pero tula ng tula kaya minsan pa'y naisip mo na ang noon ay